Hubarin mo. Ha? Wow. Huy, hubad na, hubad na. Hubad. Dito. Dito ba talaga? Hindi ba't ikaw ang gustong magbenta ng sarili? Natatakot ka na ba? Tara na, tuloy tayo sa bahay para uminom pa. Inom? Sir, tanong ko lang. Gusto ba ninyo bilhin ang pagkabirhen ko? Gusto ko, Hahaha. ako, gusto ko ng malilinis na estudyante sa kolehiyo. Wala kaming interes sa mga nagbebenta. Sir, una ko po ito. Malinis po ako. Boss Fu. Ako. Ilang araw na akong hindi nakakatikim ng bago. Ngayong gabi, pasayahin mo ako. Ngayong gabi, sasama ka sa akin. Huwag po. Natatakot po ako. Takot ka na? Huli na. Tawad po, sir. Nagsisisi na po ako. Tap ako sa'yo. Bitiwan mo na ako. Mag, concentrate ka. Ikaw ang humingi nito. Paumanhin. Ito ang band. Aid. Mabuti at marunong ka palang matakot. Halika. Akala ko, nagbago ka na at hindi ka pa rin pala tumitigil. Hindi ko inaasahan. Para pala sa pagligtas ng mga naliligaw na babae ang ipinunta mo rito. Hi. Kumusta? Nakakuha ka ba ng pera? Narinig ko, ang mga nakatira rito ay mayaman o maimpluwensya. Wala. Ikaw? Wala kang kwenta. Ang gusto lang naman ng kapatid mo ay bumili ng bag na Hermes, hindi ba? Itong maliit niyang hiling, hindi mo pa magawa. Tay, ang bag na iyon ay 100,000. Ilang taon naming taniman ang lupa bago kami kumita ng ganoong kalaking pera. Isa pa, ayoko ring bigyan ng kasiyahan ang kahambugan ng aking kapatid, kapalit ng pinakamamahal kong bagay. Sige, kung ayaw mong magbenta ng katawan para kumita ng pera, ako, sisirain ko na lang itong binti ko, mangungotong para kabili ng bag para kay Honghong. Tatay, pupunta ako? Pupunta ako. Pwede na ba? Sige na. Ay, sayang naman. Mukhang inosente pa naman ang babaeng iyon. Ha ha ha. Mr. Fu, kung hindi mo siya gusto, pwede namang ipalaro sa aming magkakapatid. Tama. Aalis na ako. Ha. Nagagalit ba siya? Nagagalit nga siya. Senyor, ang sinabi niyo kanina, valid pa ba? Valido pa ba ang sinabi mo kanina? Ha ha ha.
Lahat ng taong ito ay may masamang intensyon sa kanya. Siguradong may mangyayari sa kanya kung mananatili siya rito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Huwag kang umalis. Maligo ka muna. Sabihin mo, magkano? 10,000. Huwag na tayong magkita pa. Ha? Bakit 1,000,000 piso ang binigay niya sa akin? Hello, Tay. Ikaw na anak ng masama. Nakuha mo na ba ang pera? Nakuha ko na po. Uuwi na po ako ngayon. Ay, Wow! Wow! talagang 10,000 piso nga. Hindi ko talaga inakala na ang unang gabi mo, ikaw na anak ng masama, ay sulit pala ang presyo. Ay, mukhang mahal na. Anak, sa tingin mo ba, dahil lang sa binili mong mamahaling bag, makakapag-boyfriend ka na ng rich kid? Natural lang. Kapag nagpanggap akong mayaman, nakisalamuha sa kanilang grupo, ang mga lalaking hahabol sa akin ay aabot na sa Kyoto. Ay, wow. Kung wala na kayong kailangan, aalis na ako. Teka, ate, may dinner meeting ako mamayang hapon. Sumama ka na lang sa akin, ate. Ayoko. Balita ko, sa dinner. Na ito maraming mayayamang dadalo. Isang bote lang ng inumin, may 10,000 piso ka na. 10,000? Kung ganon, mas mabilis akong makakaipon para makabayad sa kanya. Sige, sasama ako sa'yo. Uy, Hong Hong, talaga bang kailangan nating isuot ito? Natural lang iyan. Ate, kailangan nating maging mapang-akit para mas malaki ang kitain natin. Pasok na tayo. Kiao Shinru, kung mapapasaya mo lang ang mga importanteng bisita doon, magkakaroon ako ng pagkakataong makalapit kay CEO Fu sa pamamagitan nila at maging iginagalang na babae sa Kyoto. Ha 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 ha. May isa na namang maganda. Halika. Halika na. Ha 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 ha. Miss. Miss. Mukhang pamilyar ka ah. Ha 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 ha. Aba, hindi ba ikaw iyong kinuha ni Siofu kagabi? Haha. Ang ganda mo lalo kapag naka-makeup. Hahaha. Ako, nandito po ako para makipag-inuman sa inyo. Ako na po ang magsasali ng alak. Hahaha. Tapos ka lang serbisyo kahapon, lalabas ka na naman ngayon para magbenta? Hindi ka ba nasisiyahan ni Fu Jingshen? O sadyang malandi ka lang at mahirap ka ng masiyahan? Hindi po. Ginoong Fu, ang silid na naka-reserba para sa inyo at kay Ginoong Lee ay nasa 603. Hinihintay na po kayo ni Ginoong Lee.
Huwag. Nandito ako para samahan ka lang sa pag-inom. Wala akong gagawing iba. Wala. Kahapon, ikaw pa nga ang kusang, loob na lumapit, nagmamadali kang maghanap ng lalaking matutulog sa iyo, hindi ba? Hindi. Ako, nangyari lang yun sa isang beses. Hindi na mauulit pa. Maliit na kalapating babae. Kapag nagbenta ka na ng sarili mo, wala ng isa at maraming beses. Sabihin mo, ngayon, ang akit ng suot mo, hindi bati para lang akit ng lalaki? Sige. Kung ganoon, pagbibigyan ka talaga namin. Ha 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 ha. Huwag. Honghong, tulungan mo Bilis. ako. Sabihin mo sa kanila na hindi ako bayaran. Sabihin mo sa Kapal kanila ng na mukha tulungan mo. mo ako. Bilis. Sayang lang ang lakas mo. Ang mapansin ng mga mayayamang anak na ito, iyon ay biyaya para sa iyo. Ang baing ibinigay mo sa akin ngayon, gusto ko. Sige na. Ito ang iyong bayad. Young Master Song, ang ating kasunduan, huwag mong kalilimutan. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos natin siyang laruin ngayon, tiyak na ipapakilala ko sa iyo si Fu Jingshen. Tiyak na ipapakilala ko siya sa iyo. Honghong, ang bayad. Anong kasunduan? Maliit na kalapating babae, hindi mo pa ba alam na ikaw ay pinagbili na niya? Ha 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 ha. Ate, mag-enjoy ka na lang diyan. Bye. Hong, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Magkapatid tayo. Paano mo nagawa sa akin ito? Honghong. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ayos ka lang ba? Mr. Fu, isang karangalan na Tulungan niyo ako. Pakiusap. Parang awan niyo na. Ikaw, saan ka galing, hostess? Umalis ka na agad! Sir, ako'y nagmamakaawa sa inyo. Tulungan mo ako. May gustong gumahasa sa akin sa labas. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ganyan ang suot mo? Tapos sasabihin mo na may gustong gumahasa sa iyo? Kung hindi ako nagkakamali, hindi ba ang trabaho mo ay magbenta ng sarili mo? Binigyan kita ng 1,000,000 piso kaninang umaga. Hindi pa ba sapat yun? Sir, hindi po ako. Hindi po ako ganoong klaseng tao. May mabigat po akong dahilan. Hindi po kinuha ang pera niyo. Lintik na. Babaeng mabaho. Dito ka pala tumakbo. Hayop ka. Tayo na. Noong Fu, bakit nandito rin po kayo? Ginoong Fu, pinaglalaruan mo pa ba itong babaeng ito? Kadiri na siya sa akin. Kung ganoon, Ginoong Fu, hindi na ako magdadalawang isip. Tayo na. Sir, tulungan niyo ako. Sir, Tayo na. Tayo na. anong ginagawa mo? Tayo na. Hayop na babae. Huwag kang magulo. Tang na, naglakas loob siyang saktan ako. Yon, sisiguraduhin ko na matututo ka. Ginoong Fu, kakatanggap ko lang ng balita. Ang cheque ng 1,000,000 piso na ibinigay nyo kay Binibining Kiao kaninang umaga, 900,000 ang ibinalik sa inyong account. May mabigat po akong dahilan. Hindi ko po kinuha ang pera niyo. Mali ba ako sa paghatol ko sa kanya? Hahawakan kita. Hahawakan kita. Pratang nga. Ngayon, magiging masunurin ka na, hindi ba? Tigilan mo. G, Fu, kayo. Umalis kayong lahat. Opo, opo, opo. Iyan ang babae nyo? Aalis na kami? Aalis na kami. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa iyo ngayon.
Nalugatan ka. Dadaling kita sa ospital. Huwag kang gumalaw. G. Fu. Ang sugat ng dalagang ito ay nabenda na. Wala naman kaming nakitang malubhang pinsala sa katawan. Kailangan mo lang talagang magpahinga ng ilang araw. Bakit mo ibinabalik sa akin ang pera? Napagkasunduan na. 100,000. Kung nakuha mo na ang 100,000, bakit ka pa nagtrabaho ng ganoong klaseng trabaho? Ginoo, hindi ko naman ibinenta ang sarili ko. Narinig ko lang na malaki ang tips sa pagbebenta ng inumin. Gusto ko lang kumita agad para maibalik ko sa inyo. Hindi po talaga ako ganoong klaseng babae. May mabigat akong dahilan kung bakit kita nilapitan. Ipinapangako ko sa inyo, kapag nakakita na ako ng sapat na pera, ibalik ko agad ito sa iyo. Gabing-gabi na, kailangan ko nang umuwi. G. Fu, si matandang ginang, naghanda na ng bago mong blind date. Maghanda ka ng 100,000,000 pamamanhikan para inukala sa babaeng iyon. Ay, aray. Aray, Naku. Tingnan nga ni nanay. Naku, ito ba talaga yung sinasabi mong Hermes? Oo. Yang bag na yan, 100,000. Oo, ma. Itong bag na ito ang tiket ko para makasali sa mataas na lipunan. Pagdating ng panahon, yung mga lalaki dito sa Kyoto, pipiliin ko na lang sila, di ba? Ay naku, bakit hindi pa umuwi ang anak na yan hanggang ngayon? Hindi pa nagluluto sa ganitong oras, gusto niya ba tayong patayin sa gutom? Siya? Ibinenta ko na siya sa mayayamang tao dito sa Kyoto. 300,000. Isang gabi siyang ginamit. Siguro ngayon, nagsasaya na siya ng husto. aray. Anak ko, may talino ka talaga sa negosyo. Kung sino man ang magpakasal sa iyo, sobra ang swerte niya. Ha 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 ha. Siyempre, Kiao Honghong, kapatid kita. Paano mo nagawa na dahil lang sa pera? Ibebenta mo ako sa iba? Tao ka pa ba? Anak nang. Naglakas, loob kang sakta ng kapatid mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya ngayon din. Tay, Nay, siya ang dahil sa pera, ibinenta ako sa ilang lalaki. Bakit hindi niyo siya sinasaktan? Ano naman ngayon? Dala ka lang ni Honghong sa kama ng isang mayaman, pinarangalan ka na niya? Huwag ka nang maging mapili. Kung hindi dahil kay Honghong, baka sa buong buhay mo, hindi ka makakakita ng ganoong kayaman na lalaki. ay ate, bakit ang bilis mo namang umuwi? Naman nagtago ka lang pabalik, di ba? Ha? Ano? Anak sa labas. Kung maglakas, loob kang saktan ang damdamin ng mga mayayamang iyon, ingat ka at balatan kita ng buhay. Ano? Bakit pa kayo nakatunganga diyan? Dali, ikulong niyo ulit siya at ipadala sa kama ng mga mayayaman. Igapos nyo. Ito ang lubid na ito. Lubid, igapos siya. Huwag, ano mo rin ako. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Anong anak? Sa aming paningin, isa lang ang anak at iyon ay si Honghong. Narinig mo ba? Ang pamilya Fu ng Kyoto ay nagpapadala na ng alok ng kasal. Pamilya Fu mula sa Kyoto ay nandito para magbigay ng dote. Siya? Ang pamilya Fu na sinasabi ninyo. Saang pamilya Fu galing? Ang kayang magbigay ng ganito kataas na antas ng dote ay siyempre ang pamilya Fu, ang pinakamayamang tao sa Kyoto. Ang pamilya Fu, ang pinakamayaman. Naku po, ang mahal na pinakamayaman. Nagustuhan. Pala ang anak ko.
Ay naku, Hong Hong. Ikaw talaga ang mabuting anak ng iyong tatay at nanay. Hindi ko talaga inakala na itinatago mo pala sa amin na kayo na ng mahal na pinakamayaman. Ha 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 ha. Gusto niyang pakasalan pala si Kiao Hong Hong. Kanina ilusyon pa ako na ako ang gusto niyang pakasalan. Aba, mahal na pinakamayaman, ang kasalang ito, pumapayag ako. Kailan ko sinabing pakakasalan kita? Hindi mo ako pakakasalan? Kung gayon, sino ang pakakasalan mo? Tama nga, ang pakakasalan ko ay si Kiao Shinro. Ano? Pakakasalan mo itong masamang anak? Naku po, mahal na pinakamayaman. Baka hindi mo alam itong masamang anak. Malandi, ang kanyang katawan matagal nang pinagsawaan ng mga lalaki. Tumong mag-asawa, pakasalan mo ang aming si Hong Hong. Hindi lang siya mahusay, siya rin ay isang birhen. Tama tama. Siyang pinakaangkop na mapangasawa sa mayamang pamilya upang maging may bahay. Walang galang. Kapag ininsulto mo pa ang aking asawa, titiyakin kong hindi ka na makakapagsalita. Boss Fu, pa rin po ito sa inyo? Bakit po kayo nagtataboy ng biyaya? Matandang walang hiya? Nangangahas kang murahin ng aming CEO? Gusto mo bang mamatay ng maaga? Sige. Kahit sino pa ang pakasalan mo, basta pakakasalan mo ang anak ng pamilyang Kiao. Ay, Shinro, kausapin mo si Boss Fu para wag siyang magalit. Sir, pumapayag akong magpakasal sa inyo, ngunit may isa akong kondisyon. Gusto kong putulin ang ugnayan ko sa pamilyang Kiao. Ha? Ano, Kiao Shinro? Anong ibig mong sabihin? Noong tinali niyo ako kanina, hindi ba sinabi niyong si Kiao Hong Hong lang ang inyong anak? Kung noon, wala na tayong pakialamanan. Ikaw na walang kwentang anak. Dahil nagsalita na ang aking asawa, kunin niyo na ang lahat ng regalo sa kasal. Ang pamilyang Kiao ay nangangahas na maging napakawalang galang sa harap ko. Mukhang hindi masaya ang aking asawa dito. Turuan niyo sila ng leksiyon para matuto sila. Masusunod po. Boss Fu, Ma'am, magkakaroon ng duguan dito mamaya. Umalis na po muna kayong dalawa. Tara na. Aray. Shinro. Aray. Ang ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Exinro. Binabati kita, Fuzang, buntis ang ginang at 3 beses pa. Shinrohu, marami kang tiniis noon. Ngayon nakasama mo ako, ikaw na ang magiging pinakamaligayang babae sa mundo. Saan ito? Ito ang bahay ko. At magiging tahanan na rin ninyo ng mga bata? Mga bata? Ibig mong sabihin, buntis ako? Sabi ng doktor, triplets daw. Kapag bumuti na ang pakiramdam mo, ipapaalam ko sa lahat ang tungkol sa kasal natin. Ngunit sa pinagmulan kong ito, ang pamilya mo, hindi guro sila papayag, hindi ba? O dinala mo ako rito para ipatanggal ang bata? Fuzong, nakikiusap ako. Huwag mong ipatanggal ang bata. Dadalhin ko siya at maglalayas na kami. Hindi na ako magdudulot ng gulo sa iyo. Maglalayas? Iniisip mo ba na ako, si Fu Jingshen, hindi kayang suportahan ka? O hindi kayang suportahan ang mga anak natin? Ibig bang sabihin ay pananagutan mo sila? Ako ang ama ng mga bata, kaya natural na pananagutan ko sila. Tul naman sa pamilya ko. Fu Jingshen, nagkaroon ka ng anak sa labas. Ilabas mo siya rito. Fu Jingshen, nag-aanak ka ng labas. Palabasin mo siya rito. Ma, anong ginagawa mo? Nasaan ang babaeng iyon? Saan mo siya itinago? Tita, pasensya na. Ako ang may kasalanan ng lahat. Huwag niyo nang pahirapan pa si Jingshen. Mabuting bata, talagang naaawa ako sa iyo. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na maging maalalahanin ka sa mga babae at maging responsable? Tingnan mo ang tiyan niya, ang laki na. Ngunit hindi pa rin kayo nagpapakasal. Kapag nalaman ito ng ibang tao, pagtatawanan tayo. Ma, kasalanan ko po ang lahat. Pagkatapos niyang magpalakas, magpapakasal na kami. Mabuting balita. Maganda na, may intindi pa? Ay,
Ang card na ito ay may 10 bilyong piso. Yan ay regalo ko sa iyo sa ating pagkikita ngayon. Hindi po tita, sobrang mahalaga nito. Hindi ko po talaga ito matatanggap. Bakit tita ang tawag mo? Dapat tawagin mo akong mama. Hindi ko po talaga matatanggap. Kunin mo na. Si Mama, ngayon ay wala nang natitira kundi pera. Yun lang ang maitutulong niya sa'yo. Salamat mama. Ay ayos. Ang sarap pakinggan. Ang bata, ayat. Ipaghahanap kita ng pinakamahusay na top tier na yaya para sa postpartum mula sa Yungwo para ang aking manugang ay maging malusog at masigla. Hehe. Anong problema? Hindi ka ba masaya? O hindi po, naalala ko lang ang aking mga tunay na magulang. Kahit ko rin ay kanilang tunay na anak. Bakit sila kay Kiao Honghong lang nagiging mabait? May sasabihin ako sa'yo. Sa totoo lang, hindi ka tunay na anak ng mama at papa mo. Natuklasan ko lang din ang balitang ito noong hinahanap. Kita nitong nakaraang araw. Natakot ako masaktan ka, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Kaya pala, hindi sila ang tunay kong mga magulang. Kaya pala ang lahat ng sinseridad ko sa kanila sa loob ng maraming taon ay isa lang biro sa kanilang paningin. Ako ang nagkamali. Hindi ko sana ito sinabi sa iyo. Hindi, masaya akong sinabi mo sa akin. Kahit papaano, nalaman ko na hindi nila ako mahal sa loob ng maraming taon. Ay hindi dahil hindi ako sapat. Siyempre, hindi dahil sa iyo. Hindi lang talaga sila karapat, dapat. Jingshen, maaari mo ba akong tulungan na hanapin ang tunay kong mga magulang? Nagpadala na ako ng mga tao para mag-imbestiga. Naniniwala ako sa iyo, tiyak na mahanap natin sila. Talaga? Oo, siyempre, totoo yon. Pagdating ng kasal natin, tiyak na pupunta sila para ihatid ka sa altar. Salamat. Aking anak, nasaan ka na? Anak, nasaan ka na ba talaga? Ginang, naniniwala ako na tiyak na mahahanap mo ang panganay na ginang. Sana nga, sa makita ko lang siya habang nabubuhay pa ako. Kahit anong kapalit ay gagawin ko. Ang sarap. Magandang araw po, Ginang. Sino ka? Ito ang pinakamahusay na yaya na hinanap ni Mama para sa iyo. Siya na ang aalaga sa iyo mula ngayon. Ginang, handa na ang agahan. Maaari na po kayong maghugas at kumain. Sige. Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako? Kaya kong maglakad isa. Manugang, hayaan mo na siyang buhatin ka. Malakas siya, isa siyang lalaki. Buntis ka ngayon, at mabigat ang iyong katawan, malaking bagay ang anumang mangyari. Ngumanga. Nga. Wag. Ako na lang ang gagawa. Sige. Si Shinru ay dumanas na ng maraming hirap noon, kaya kailangan talaga natin siyang alagaan ng mabuti. Alam ko. Opo. Kailangan ko bang kumain ng ganito karaming pagkain sa almusal? Kumain ka pa. Para makuha ninyo ng baby ang sapat na nutrisyon. Bakit parang inaalagaan mo ako na parang bata? Dahil nagdadala ka ng anak natin, kaya natural lang na alagaan kita. Baby, pagkapanganak mo, alagaan mo si Mama kasama si Papa. Talagang napakabait niya. Siguro para lang sa bata, kaya niya tayo ganito tinatrato. Ma, anong ginagawa mo? Dahil kay Shinru, may ilang buwan na lang at manganganak na siya, kailangan kitang turuan kung paano maging isang karapat dapat na ama. Simula na. Magandang umaga, GNM. Fu, sa unang aralin natin, aaralan natin kung paano magpalit ng diaper ng bata. Panoorin mo siya. Pero si Jingshan ay lalaki. Paanong gagawin niya ang ganyang bagay? Ako na lang.
Anong lalaki o hindi lalaki, siya ay isang ama, kailangan niyang matutunan ito. Halika, umupo ka rito. Tama po, Gnang. Fu. Pagkatapos ninyong manganak, manghihina po ang inyong katawan. Ang pinakamahalaga na dapat, gawin ninyo ay ang magpahinga ng maigi. Maging ang mga siyentipiko ay nagsasabi ng isang bata na pinalaki ng ama ay mas nakakabuti sa kanilang paglaki. Ako na lang ang gagawa. Sir Fu, ngayon kunwari po ay nag-poop ang bata. Kailangan niyo po siyang palitan. Nag-poop? Tingnan niyo po ako. Alisin niyo po muna ang diaper ng bata. Opo. Hindi talaga inaasahan na siya ay isang mayabang na boss sa labas, ngunit pagdating sa mga gawain sa bahay, pasensyoso at amo niya. Mga anak ko, nakilala ninyo ang pinakamahusay na ama sa mundo. Salamat sa iyong pagsisikap ngayon. Hindi ito isang pagsisikap. Ikaw ang nagsikap. Ano nang problema? Anong nangyari? Wala naman. Lumalaki na kasi ang buwan, kaya sumasakit na ang likod at mga binti ko. Normal lang naman yon. Ayos lang. Ganun, hayaan mong imasahe ko yan. Pero, Higa ka na. Uy, Ginoong Fu, may problema sa proyekto natin sa ibang bansa. ano yon? Anong problema? Xinru, kailangan kong magbiyahe sa ibang bansa ng ilang araw. Hintayin niyo na lang ako ng baby pag uwi ko. Sige. Okay. Hihintayin ka namin ng baby sa pagbalik mo. Sige. Naku, nakalimutan niyang dalhin ang cellphone niya. Huy, Jingshan, ang telepono mo. Huy, Jingshan. Ay, madam, nasaan si Ginoong Fu? Kakalabas lang ni Jingshan. Naku, paano na to? Biglaan ang pag-alis ni Ginoong Fu, hindi pa niya naayos ang mga bagay-bagay sa kumpanya. Marami na siyang ginawa para sa akin. Iyon na ang pagkakataon para suklian ko ang lahat ng iyon. Kung hindi mo mamasamain, nag-aral ako ng management sa kolehiyo, makakatulong ako. Kung sa kolehiyo ay management, makakatulong ako. Ay naku, napakabuti niyan. Ginang, kung ganoon ay aayusin ko na kayo ang papalit sa posisyon ni CEO Fu upang pamahalaan ang mga gawain ng kumpanya. Ginang, makakapasok ba kayo bukas? Ha? Kaya ko pa ang maliit na empleyado, pero ang pagiging CEO ay hindi ko talaga kaya. Ay, huwag kang mag-alala. Ang kumpanyang ito ay sa inyong mag-asawa talaga. Isipin mo na lang na inaayos mo ang mga bagay sa bahay. Hoy, anong ginagawa ninyo? Umalis kayo. Umalis kayo. Huwag ninyong sirain, ano ba? Umalis kayo. Dahil sa inyo, ang aming Shuiwan Village ay inaapi ng Fu Corporation at habang buhay na kaming magiging mahirap na baryo. Dahil sa inyo, Mabait namang kukulab. Walang hiya. Kung hindi ninyo binuli si Kiao Sinro, hindi sana kami nadadamay. Huwag kayong magsalita ng kung ano. Ano? Noong gusto nating ibaon sa kulungan ng baboy ang walang hiyang anak na iyon, kasama rin kayo. Ngayon lang kayo nakagalit sa Fu Corporation, tinatalikuran na ninyo kami. Che! huwag na nating patulan ang mga iyan. Paalisin natin sila sa Shuiwan Village. Kasi CEO Fu ay bigyan tayo ng pagkakataong makalusot. Oo, kayong masasamang mangkukulam. Umalis kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. Alis. Umalis kayo. Tay, Nay, anong gagawin natin? Pag nagpatuloy pa ito, siguradong wala tayong matitirhan. Huwag kang mainis, huwag kang mainis. Hong-hong, huwag kang umiyak. Hong-hong, ito ang lahat ng pera natin. Pumunta ka na sa lungsod. Anumang paraan ang gawin mo, kailangan mong ipalaglag ang bata ni Kiao Shinru at palitan siya para mapakasalan si CEO Fu. Nanay, tatay, hindi ko kayo bibiguin. Aayusin ko talaga. Nasa ilalim ko siya lagi. Makinig kayong lahat.
Darating ang asawa ng CEO sa kumpanya ngayon upang pumalit sa posisyon sa Fu Group. At kayo, magpakita ng kasiglahan at salubungin siya ng maayos. Opo, tiyak na gagawin namin ang lahat para asikasuhin ang ginang. Hindi maaari. Masyadong mahal ang mga damit na binili ni Mama at ni Jingshen para sa akin. Mas mabuting maging tahimik na lang. Aray! Nasaan ang uniforme ko? High school graduate lang ako. At sa wakas, nakahanap ako ng trabaho bilang janitor dito sa Fu Corporation. Kahit itong pangkabuhayan ko, may umaagaw pa rin sa akin. Nakakainis. Lahat ito ay mamahaling tatak. Dahil napulot ko ito, sa akin na itong lahat. Ha ha ha. Oras na talaga. Kailangan ko nang pumunta sa ibang bansa para makipagkita kay CEO Fu. Huwag kayong magpapabaya. Wow, ito pala ang kumpanya ni Jingshen. Peste kang janitor na walang kuwenta, dinumihan mo ang red carpet namin para salubungin ang aming madam. Paumanhin. Sa totoo lang, ako ang asawa ni Fu Jingshen. Dior limited edition na sapatos, Hermes na bag, at Chanel na alahas. Ito nga siguro ang asawa ni CEO Fu. Maligayang pagdating sa inyo, madam. Magandang araw po, madam. Maligayang pagdating, madam. Magandang araw po, madam. Madam, ako ba ang tinatawag ninyo? Ay naku, madam, huwag na kayong magpakumbaba. Naipaliwanag na ng executive assistant. Matapos umalis ni Ginoong Fu sa biyahe, kayo po ang papalit sa mga gawain ng kumpanya? Aba, mukhang napamahal na talaga ako kay Fu Jingshen. Alam ko na, imposibleng magustuhan niya ang Kiao Shinro na yan na walang alam. Oo, ako ang inyong presidente ng kumpanya. Kiao Honghong, bakit ka na naman nagsisinungaling? Kiao Shinro, anong ginagawa mo rito? Bakit suot mo ang damit ko? Malinaw na ako ang asawa ni Fu Jingshen. Walang galang. Ang asawa ni Ginoong Fu ay hindi mo pwedeng agawin. Tama. Tingnan mo muna ang sarili mo. Kung sino ka. Ang aming Madam Presidente, kita mo na agad na nagmula sa isang marangal na pamilya. Ikaw na isang mabahong tagalinis, hindi ka man lang karapat. Dapat na maging katulong niya. Tagalinis? Mukhang sawa na talaga si Fu Jingshen sa kanya. Sakto. Maaari kong gamitin ang pagkakataong ito upang mapakawalan ko ang bata sa kanyang sinapupunan. Kadarating ko lang galing sa bakasyon sa Hawaii. Medyo pagod na ako. Ikaw, halika at masahihin mo ako. Hoy, bakit ka natitigilan? Ito ay angat ng posisyon galing kay madam. Hindi ka pa ba susunod agad? Bilisan mo. Kiao Honghong, ito ang kumpanya ng asawa ko. Hindi ko hahayaang magdulot ka ng gulo. Madam, nabalitaan ko na wala talaga si Ginoong Fu sa kumpanya kamakailan. Bumalik na lang tayo sa susunod. Hindi kailangan magmadali. Hintayin na lang natin siyang bumalik bago tayo makipag-negosasyon. Mas mahalaga na hanapin muna natin ang aking anak. Umalis na tayo. Ha? Ang sarap talaga maging mayaman. Pwede akong uminom ng kahit kaunting sip-sip lang sa bawat milk tea. Hindi ako manghihinayang haha. Hala, lakasan mo pa. Hindi ka ba kumain? Ha? Sinasadya mo bang maging ganyan kalakas?
Nagtatago ka pa. Ako. Hindi ako papayag. Hindi kita matatamaan ako. Aray. Aray. Madam, ayos lang po ba kayo? Anong nangyari? Lintik na cleaner, paano mo nagawang bastusin si Madam? Madam, hindi ko po sinasadya. Kasalanan lahat ng lintik na cleaner na ito. Kasalanan niya, kasalanan niya. Kaya pala, madam, gusto niyo pala ang ganitong uri ng masahe? Sige, hayaan niyo siyang pagsilbihan kayo. Kiao Shinro, hindi pa tayo tapos. Mahal, sabi ni Assistant Leng, pinamamahalaan mo ang kumpanya para sa akin. Maayos ba ang lahat? Sinro, narinig ko kay Assistant Leng na pinamamahalaan mo ang kumpanya ko. Maayos ba ang lahat? Maayos naman, mababait naman sila sa akin. Mabuti, pag natapos na ako sa trabaho, uuwi na ako. Hintayin mo ako sa bahay. Sige, ingatan mo ang sarili mo, ha? Oo, mahal kita. Mwah. Bakit? Giniginaw ka ba? CEO Fu, ikaw po ba talaga yan? O baka naman na brainwash na kayo ng kung sinong tao na naniniwala sa romantikong kasinungalingan? Tapusin mo ang mga to. Hindi ka matutulog hanggat hindi mo natatapos ang lahat. Ito... Kailangan kong mag-review ulit kung paano magpalit ng diaper. Female restroom 2. Nagkamali ka ng pasok. Hindi ako nagkamali. Ngayon, ako ang nagkamali. Munting ganda, hindi ka rin nagkamali. Munting mahal, tama ang pinuntahan mo. Ano ba yan? Bitawan mo ako. Maliit na haliparot. Narinig ko sa asawa ni Mr. Fu na hindi ka pa kasal, pero nabuntis ka na ng iba. Hindi pa ako nakakalaro ng janitress na galing probinsya. Ngayon, hayaan mong sarap rin ang maramdaman ko. Magandang hapon, Mr. Fu. Mr. Fu, dahil sa pagligtas mo sa sitwasyon, naging maayos ang proyekto natin sa ibang bansa at kumikita ang Fu Corporation ng bilyon araw-araw. Iyan ay dahil sa aking asawa na pumayag tumulong sa pamamahala ng kumpanya, kaya ako ay nakakaalis ng panatag. Wow! Ang kwintas na iyan ay isang bihirang lumang koleksyon na dating pag-aari ng Queen of England, walang katulad sa mundo. Kag binili mo iyan at ibinigay sa iyong asawa, tiyak na matutuwa siya. Nasaan ang aking asawa? Nasa opisina lang sa itaas. Hayaan niyo akong ihatid kayo. Halika. Huwag. Diwan mo ako. Ako ang asawa ni Fu Jingchen. Munting babaeng malandi? Kaya ka pala nagtrabaho bilang janitress dito sa Fu Corporation. Para lang akitin si Mr. Fu, ano? Sa totoo lang, hindi naman ako masama kay Mr. Fu. Mas mainam kung ako muna ang pagbigyan mo. Asan ang may bahay ko? May nagsabing nasa palikuran daw po siya. Tingnan mo. Tulungan niyo ako. Huwag. Tulong. Ang ingay niya, parang lasing. Kiao Shinru, kapag nabaliw na ang bata sa tiyan mo, ako na ang magiging tunay na may bahay ng CEO. Tara na, walang sino man ang pinapayagang pumasok doon nang walang permiso ko. Hayop ka. Huwag mo akong hawakan. Malandi ka. Kalma ka riyan. Huwag kang lumapit. Tulong. May tao ba diyan? Kahit magsisigaw ka pa, walang sinumang darating ngayon. Nag-utos na ang asawa ni CEO Fu na i-lockdown ang buong gusali. Walang makakaistorbo sa ating masarap na oras ngayon. Kiao Honghong, kaya pala siya ang nagplano ng lahat. Halika. Fu Jingchen, iligtas mo ako. Huwag. Tulong. Wala ka bang pinsala? Jingchen, ikaw nga. Bumalik ka. Bumalik ako. Nariyan ang asawa mo. Walang makakaapi sa iyo. Punyeta, sinong walang pakialam at sumira sa aking plano?
President Fu, Aling kamay ang humawak sa asawa ko kanina? anong asawa? Sinasabi mo na siya ang tunay na asawa ng presidente? Special Assistant Leng. Dahil mayroong taong hindi makapagpigil sa sarili. Ipina, chemical castration niyo siya? Alayasin sa Kyoto. Masusunod? Presidente, Madam Presidente, Uwi na tayo. Malapit na ang oras, tapos na siguro itong si Wang Qiang. Tara na, pumunta tayo para hulihin sila. Dam, tingnan mo, iyang babaeng malandi. Ang higpit ng yakap nila ni Wang Qiang. Mukhang kakatapos lang nilang eksperimento, halos nang hina ang kanyang mga binti. Grabe, nakakabigla. Hoy, huminto ka. Kiao Shinru, paano ka nangahas na may ibang lalaki at nakikipagtalik sa loob mismo ng kumpanya? Tanggal ka na. Pagtalik ka pala sa ibang lalaki dito sa kumpanya? Siba ka na. Ha? Boss Fu? Presidente Fu. Bakit kaya magkasama si Presidente Fu at si Kiao Shinru? Madam, ano po bang nangyayari dito? Tinawag mo siyang madam? Oo, Presidente Fu. Hindi ba siya ang fiancé mo? Kiao Honghong, ang lakas ng loob mo. Ang pakakasalan ko mula sa pool ay si Kiao Shinro lamang. Fu. Presidente Fu, hindi ba dahil mahal mo ako? Pakasalan mo ako? Kaya mo sila pinagawa na salubungin ako bilang asawa ng presidente? Kiao Honghong, kung sakaling muli mong saktan kaming mag-ina, hindi kita patatawarin. Kung may masamang mangyari sa kanya, ikang sisisihin ko. Aray. Ibig sabihin, mula sa simula, si Kiao Shinru lang ang gusto pakasalan ni Fu Jingshen? Xiao Honghong, magpaliwanag ka sa amin, asawa ka ba talaga ng presidente? Bakit? Hindi ba ako? Ayun, hindi ba normal lang na may 2 o 3 kabit ang mga mayayamang presidente? Kung hindi kayo naniniwala, pagkatapos ng 2 araw, i-aanunsyo ni Presidente Fu ang kasal namin. Siya ba talaga ang asawa ng presidente? Tsk. Fu Jingshen, kailangan kitang makuha. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Jingshen. Kung pakakasalan mo ako dahil lang sa bata sa tiyan ko, kung ganoon, ayokong maging pabigat sa iyo. Bakit bigla mong sinabi iyan? Sinasabi nilang lahat iyan, si Kiao Honghong ang pinakamamahal mo. Sinasabi nilang lahat, si Kiao Honghong daw ang pinakamamahal mo. Bakit ka tumatawa? Iniisip mo rin ba na wala akong karapatan na makipag-agawan sa iyo kay Kiao Honghong na ganoon kahusay na tao? Mahal? Hindi ako bulag? Ang taong tulad ni Kiao Honghong? Paano siya makakapantay sa'yo? Pero mula pagkabata, sinasabi nilang mas mahusay si Kiao Honghong kaysa sa akin. Sinasabi pa nila na si Kiao Honghong Bakit mo na naman ako hinalikan? Shinro? Pakakasalan mo ba ako? 3, 2, 1, ngiti. Hindi ko inaasahan na magpapakasal na lang ako ng ganito. Ay, anong ginagawa mo? Ang mahahalagang gamit ay itatago ng asawa mo. Pagkatapos ng 3 araw, sa Yunding Hotel, magdaraos tayo ng engagement party. Hindi ba iyan masyadong apurahan? Hindi ko pa nahahanap ang aking mga magulang. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ang aking asawa. Mahal, mag-engagement party muna tayo, pwede ba? Pagkatapos nating mahanap ang iyong mga magulang, sila na ang maghahatid sa iyo ng marangal sa altar. Sige. Ang bait mo. Diyos ko. Talagang inanunsyo ni Jinoong Fu ang tungkol sa kasal. Totoo ba yan o hindi? Oo nga. Ginang, hindi ko na pagdududahan ang iyong pagkatao. Ang tinutulungan ako ng langit. Aalala ako kung paano ko mapapatunayan ang pagiging ginang ng pamilya Fu. Pero inanunsyo ni Fu Jingshen ang kanilang engagement. Ginang, dati ay hindi namin kayo kilala dahil sa aming kamangmangan. Pwede ba kaming isama sa engagement party?
Tama, hindi pa kami nakadalo sa ganoon kataas na klaseng pagtitipon. Ginang, isama niyo na kami para makita namin. Oo nga, Ginang. Isama niyo na kami para makita namin. Sige na nga, sige na nga. Kaya sige na, hindi ko na masyadong papansinin ang inyong pagkakamali. Isasama ko kayo para magkaroon ng karanasan. Ginang, ito na po ba ang inyong singsing? Talaga namang napakalaki at napakakinang. Nabalitaan ko na noong nakaraang araw si Boss Fu ay umalis patungong ibang bansa at bumili siya ng diamanteng singsing na nagkakahalaga ng 100 milyong piso mula sa Garrett Lee Auction House. Ito nga siguro iyon? Ay naku, Ginang. Sobrang sweet naman ni boss sa inyo. Diyos ko, sobrang inggit ko. Hindi ko talaga akalain na ang singsing na binili ko lang sa 2 pisong tindahan ay makakapanlin lang sa kanila. Hindi ba siya yung tagalinis noong araw? Ang lintek na tagalinis na yan? Naglakas? Loob pa siyang pumasok sa trabaho? Kumpanya ito ng asawa ko. Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Huwag mong isipin na hindi namin alam. Engage na si Boss Fu at si Miss Kiao. At ikaw ay isa lamang kabit na iniwanan ni Boss Fu. Tingnan niyo ang kamay niya. Nakasuot siya ng singsing. Kaparehong singsing. Tulad ng Ginang. Talagang magkatulad na magkatulad? Grabe nga. Singsing na iyan ay eksaktong kapareho ng kay Madam! Hay nako, ikaw na pesting cleaner ka. Sige na, kunwari ka pang si Madam, pero nagsuot ka pa ng singsing na diamante na pareho ng kay Madam. Hindi. Ang singsing na ito ay bigay sa akin ng asawa ko. Naku, nagdadahilan ka pa. Sa tingin ko, ikaw ay taga-bukid na mapagkunwari. Akala mo ba na dahil lang nakasuot ka ng peking damit at nagsuot ka ng murang singsing na nabili sa bangketa, mapapansin ka na ni Boss Fu? Isa kang baliw na nangangarap talaga. Kiao Shinru, ikaw, gaano man katindi ang panggagaya mo sa akin, hindi ka pa rin talaga. Kasing galing ng isang daliri. Ko, Hamp! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ano? Anong ginagawa mo? Ibigay mo na sa akin iyan. Ibat mo sa akin ang singsing ko. Ang peking bagay na ito, syempre, kailangan itong alisin para manatili ang katotohanan. Buti na lang at ayos pa. Ito ay binigay sa akin ni Jingshen. Hindi ito pwedeng masira talaga. Kiao Honghong, ang singsing na ito ay binili ni Jingshen sa mataas na halaga sa Jaya Delhi Auction House. At may nakaukit pa itong eksklusibong anti-counterfeit code. Kung ayaw niyong maniwala, pwede kayong mag-verify sa headquarters ng Jia Delhi. Hindi na kailangan ng abala. Ang anti-counterfeit code ng Jia Delhi, pwedeng scan gamit ang cellphone. Anong nangyayari dito? Ang walang kwentang singsing na ito talagang scan ang opisyal na sertipikasyon ng Jia Delhi. Baka ang singsing niya ang totoo. Baka si Kiao Singru ang asawa talaga ni Boss Fu? Kiao Singru ba talaga ang asawa ni Boss Fu? Ay. Itong singsing na ito, wala man lang itong eksklusibong anti-counterfeit code. Ano pa bang dahilan? Dahil hindi. Talaga siya ang asawa ng CEO. At ako ang asawa ni Fu Jingshen. Aba, ikaw! Naglakas! Loob kang lokohin ako! Ginang, noon, kami ay walang kaalam. Pag-usap, patawarin mo kami. Tama. Anong ginagawa ninyo? Isa lang itong basag na code. Di ito nagpapaliwanag ng anuman. Anong ibig mong sabihin? Ngayon, napaka-advance na ng teknolohiya ng peke. Iyang basag mong code, iyang basag mong website, sino ay kayang gawin. Pero itong singsing ko, iyan ay isang antique na koleksyon na sinuot ng reyna ng Inglaterra. Higit 100 milyon ang halaga. Natatakot akong masira ito, kaya hindi ko ito nilagyan ng anti-counterfeit code. May problema ba doon? Parang may punto rin siya. Ang antik na singsing na ito ay nag-iisa sa mundo na tatangi. Kung lalagyan ito ng anti-counterfeit code, mawawala ang orihinal na halaga nito bilang koleksisyon. Ikaw, naglakas. Loob kang lokohin ako. Halos maloko na naman ako ng dukha na ito na galing sa probinsya. Buntis na at nagtatangkang magsalita ng walang kapararakan. Hindi ka ba natatakot na isumpa ang bata? Tama. Hindi ko alam kung sino ang ama nitong bastardo mo. Napa, walang silbi, pinapayagan kang lumabas at manukso ng lalaking may asawa. Kung ako ang lalaking may sungay, mamamatay ako sa pagtalon sa ilog. Manahimik ka. Kung binubuli ninyo ako, kaya kong tiisin. Pero maglalakas. Loob pa kayong insultuhin ang anak ko at si Fu Jingshen. Hindi
Hindi ako magpapakita ng awa. Ibalik mo agad sa akin. Ay. Aba, Kiao Shinru, may batas sa kagandahang asal. Kung magpakita ka ng kawalang galang sa akin, hindi kita palalampasin. Hemp. Boss Fu, dinalhan ko po kayo ng tanghalian. Apat o 5 beses na siyang nagpupunta sa opisina ni Boss Fu ngayong umaga. Wala na ba siyang hiya? nandito pa nga ang asawa. Pero ganyan siya kung umasta. Ma'am, wag niyo po siyang hayaang makalusot. Jingshen, narinig kong sabi ni Assistant Leng na hindi ka pa kumakain ng tanghalian, kaya nagluto ako sa kusina ng kumpanya ng ilang simpleng lutong. Bahay para sa'yo, kainin mo habang mainit pa. Umiyak ka? Hindi, napuwing lang ako kanina. Ibigay mo ang totoong sagot. Si Jingshen, dahil sa pagpapamahala ng ganito kalaking kumpanya, napaka-busy na niya, hindi ko maaaring dagdagan pa ang alalahanin niya dahil sa akin. Hindi kita niloloko. Hay, ano ang tinitingnan mo? Ito ang mga lugar para sa engagement natin 3 araw mula ngayon. Tingnan mo, alin ang gusto mo? Ha? Ang renta sa lugar na ito? Aba, umabot na talaga ng 100 milyong piso? Asawa ko, nagsanay ka ba sa Ironhead Kung Fu? Ay, paumanhin, hihipan ko. Kumusta, gumanda ba pakiramdam? Hindi. Boss Fu, ang buhay ng isang single dog ay mahalaga rin. Boss Fu, maging maingat po kayo. Boss Fu, mag-ingat po kayo. Kung wala na pong ibang kailangan, aalis na po ako. Mga usapin namin ito. Anong problema mo, ha? Alam mo, kasal na akong tao ngayon. Pwede bang kumatok ka muna bago ka pumasok sa opisina? Pasensya na po, Boss Fu. Hindi ko lang agad matanggap na kayo ay nag-aasawa na pala. May kailangan ka? Tungkol po sa inyong meeting sa Joe Corporation, magsisimula po iyon pagkalipas ng 5 minuto. Inaantok ako ngayon. Oo, kapag nagbubuntis, talaga pong inaantok. Halika. Dito ka na matulog muna ng maayos. Teka, imbita si mama ng nail technician para sa iyo? Para sa iyong wedding nails. Wedding nails? Iyon ba yung madalas na ginagamit ng mga female celebrities sa TV? Oo, sabi ni mama. Kung mayroon ang iba, dapat mayroon ka rin. At kung wala ang iba, mas lalo kang dapat magkaroon. Wag. Hindi na ako makakapagtrabaho kapag nagpagawa ako niyan. Ang asawa ko, pinakasalan kita para sumagana ka. Itong mga gawaing, mabibigat, ipaubaya mo na sa iba, okay? Sige, sundin ko na lang ang gusto mo. Mabait. Boss Fu, sa tingin ko maaari kayong gumawa ng nakatagong kwarto dito sa opisina para hindi lang makapagpahinga ang misis, kundi makapag-romansa din kayong dalawa. Ikaw, anong klaseng tao ka ba? Anong iniisip mo sa araw-araw? Pasensya na po, Boss Fu. Napaka-bastos ko. Maganda ang ideya. Ayusin mo. Ha? Sige po. Walang hiya ka. May mukha ka pa talagang matulog dyan? Ang ginagawa mo? Ano? Siyempre, kailangan kong hugasan. Itong walang hiya at makasalanang kabit. Sino nang nakakaalam kung may bakterya yan sa katawan? Kunin mo ang pamatay. Kulisap. Gusto kong disimpektahin ang buong katawan niya. Aray. Huwag nyo. Anong gagawin nyo? Madam. Magandang araw po, madam. Ako po si Daniel, ang nail designer. Pinapunta po ako ni CEO Fu para mag-design ng wedding nails nyo. Madam? Siya ba ang tinatawag mong madam? Opo, ang ganda ng aura ng ginang na ito. Kita mo pa lang, siya na ang asawa ng CEO. Hindi pa pala niya nakita ang totoong madam ng CEO. Akala ko kung sino na.
Designer Daniel, nagkamali ka ng tao. Siya ang totoong madam ng CEO namin. Madam, pasensya na po. Itong ginang na ito, talagang napakaganda ng kanyang dating. Nagkamali lang po ako nang hindi sinasadya. Yon, simulan na natin ang trabaho. Wow! Ang mga mayayaman, talaga namang marunong mag-enjoy sa buhay. Ang ganda ng wedding nails na ito, di ba? Diyos ko, ang mga nakadikit na diamante ay pawang pambihirang hiyas. Isang kahon pa lang, aabot na sa ₱250,000 ang halaga. Ako ang totoong madam ng CEO at mapupunta sa akin ang lahat ng ito. Di naman siguro masama kung susubukan ko muna, di ba? Ito ang kukunin ko. Ang mahal naman ng mga wedding nails na ito. Sa ang kabutihan ni Jingshan sa akin, hindi ko dapat siya hayaang gumastos ng malaki. Hindi mo man lang magawa ito ng maayos? Mahal, miss mo ba ako? Jingshan, nabibili mo na ba ang set ng wedding nails na ito? Kung hindi pa, ayoko na, hindi ko na gagawin. Ayoko na, hindi ko na gustong gawin. Bakit? Mas mahal ba? Kung aaminin ko na dahil sa pera, tiyak na hindi siya papayag. Hindi pala. Talagang hindi ko gusto ang lahat ng ito. Pumayag ka na, sige na. Sige, susundin ko ang gusto ng mahal ko. Hindi ako nagkakamali, di ba? Nakita ko bang ngumiti si Junong Fu? Ginoong Zhao, hindi mo ba naamoy? Ang simoy ng hangin, puno ng amoy ng pag-ibig. Hindi mo na kailangan kumain ng hapunan. Bakit naman? Pumunta ka lang dito at siguradong busog ka sa tamis nila. Wow, madam. Ang ganda naman ng kamay mo. Wow! Ang ganda naman ng kamay ni Madam. Bawat kumpas mo, para kang isang prinsesa sa telebisyon. Ahahaha. Kiao Shinru, talagang inggit ka ba sa akin? Ang dami kong diamante dito, mahigit 100 milyong ang halaga. Bakit naman ako may inggit? Kung gusto mo, bumili ka na lang gamit ang pera mo. Talagang mahirap na walang pinag-aralan. Si Ginoong Fu ang bumili nitong wedding nail art para kay Madam. Tiyak na galing sa bulsa ni Ginoong Fu ang pera. Tama. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Kaya imposible na hayaan niya akong magbayad. Hello. Oh, sige. Alam ko na. Gusto ko itong wedding nail art set. Ito na ang kukunin ko. Sige po, madam. Ang halaga ng nail art set na ito ay 120 milyon. Card po ba o cheque? Ang gusto ninyong gamitin? Card po ba kayo o cheque? Ikaw. Ano nang ibig mong sabihin? Ang asawa ko ay ang pinakamayamang tao sa buong bansa. Hinihingan mo ako ng pera? Hindi kaya kinuha mo na ang pera ni Boss Fu at ngayon ay ginugulangan mo ang ginang? Mag-ingat ka at baka ipapulis ka namin. Pasensya na po, Ginang. Mawag po si Boss Fu sa akin at sinabing hindi niya babayaran ito. Kung gusto niyo po, pwede niyo pong bayaran ng sarili niyo. Ako. Bakit nangyayari ito? Bakit kayo nakatunganga pa dyan? Bilisan nyo at alisin ang bridal nail set na ito. Dali, tanggalin nyo yan. Tanggalin nyo lahat yan. Bilisan nyo! Bilisan nyo! Kiao Honghong, bilang asawa ng presidente ng kumpanya, ang bridal nail set na ito, hindi mo naman siguro talaga kayang bilhin, hindi ba? Nakakatawa. Paano namang hindi ko kayang bilhin? Bigla ko lang kasing na-realize na allergic ako diyan. Bakit? Bawal ba? Oo nga. Hindi kaya naiinggit ka lang sa asawa ng presidente? Kung may kaya ka, bayaran mo gamit ang sarili mong pera. Siya, isang maruming taga, linis lang na galing sa probinsya. Kung kaya niyang bilhin ang ganito kamahal na manicure, luluhod ako at hihingi ako ng tawad sa kanya. Ikaw ang nagsabi niyan. Itong card, mayroong 1 bilyong piso bilang handog ko sa iyong pagdating. Itong bridal nail set, bili ko na. Kiao Shinru, ikaw ba ay sobrang nanonood ng short drama? Iniisip mo ba? Kahit anong card na lang ang ilabas mo, ay may laman na pera? Talaga namang isang dukha na walang pinag-aralan. Tagumpay po ang paggamit ng card. Bakit nangyayari ito?
Kayo pala ang ginang CEO. Kiao Honghong. Na, swipe ko na ang card. Ngayon, maari mo nang tuparin ang iyong pangako at lumuhod para humingi ng tawad, di ba? Ako... Naalala ko ang card na ito. Ang card na ito ay ang Supreme Dragon card ng Yun. Tanging ang pamilya Fu ang pinakamayamang tao ang mayroon yan. Siya talaga ang ginang CEO. Alam ko na. Ang card na ito ay ibinigay sa iyo ng aking asawa dahil tinutustusan kanya, di ba? Mabuti at naibalik mo na ngayon. Hi. Kiao Honghong, binigyan na kita ng maraming pagkakataon, ngunit paulit-ulit mo akong ginugulo. Ngayon, kayong lahat, umalis kayo rito. Sa Jingdu, simula ngayon, ayaw ko na kayong makita pa. Huwag po, ginang. Huwag niyo po kaming paalisin. Hindi pa kayo umaalis? Gusto niyo bang pumunta rito si CEO Fu at personal kayong parusahan? Kung pupunta rito si Ginoong Fu at mamanyang inapi namin ang ginang CEO, tiyak na babalatan niya kami. Hindi. Kailangan na nating umalis kaagad. Kiao Sinro, hindi kita patatawarin. Hemp. Salamat sa iyo kanina. Napaka-formal nyo naman po, ginang. Madumi na ang set ng manicure na ito. Ganito na lang, pag uwi ko, gagawan ko kayo kaagad ng bagong set sa magdamag. Maaari po ba? Salamat. Hahatid ko na kayo palabas. Ginang, mayroon akong pakiusap na hindi ko alam kung maaari kong sabihin. Oo naman. Hindi ko na po ililihim sa inyo. Maraming taon na po akong kasal, ngunit di pa rin po makabuntis ang asawa ko. Narinig ko ang isang lumang lunas na ang paghaplos sa tiyan ng isang buntis ay makapagpapataas ng tsansa na magdalang tao. Hindi ko alam kung ako ay. Sige na. Salamat, ginang. Napakabait ninyo talaga. Magiging ama na ako. Magiging ama na ako. Tara na. Oh, wow. Kaya pala ang salot na nasa loob ng tiyan niya ay anak pala niya. Sa kanya pala, sabi ko na, itong dukhang taga, bukid, paano magkakaroon ng Supreme Black Card? Mayroon pala siyang kalaguyo na tumutulong sa kanya magdrama. Kaya naman pala, hindi pala siyang asawa ng CEO, niloloko lang pala tayong lahat. Madam, nagkamali po kami kanina. Hindi niyo po dapat palampasin ang walang hiyang iyon. Oo, tama. Dahil itong walang hiyang si Kiao Sinro, kusa niyang ibinigay ang butas sa aking kamay. Hindi ko talaga siya palalampasin. Tingnan natin kung malaman ni Fu Jingshen ang tunay mong mukha. Pakakasalan ka pa rin niya. Anong gagawin ko? Para lang inisin si Kiao Honghong ngayon, gumastos ako ng mahigit 100 milyong yuan. Kapag nalaman ito ni Jingshen, magagalit kaya siya? Anong ginagawa mo? Mukhang hindi ka yata masaya. Talaga bang galit ka? Mr. Fu, mabuting pakikipagtulungan sana sa atin. Mabuting pakikipagtulungan. Mr. Fu, hindi sa iyo ang dinadala ni Kiao Shinru. Jingshen, bakit hindi mo ako pinapansin? Talaga bang galit ka? Oo. Galit na galit ako. Anong ginagawa mo? Galit na galit ako. Hindi ba ako pwedeng humingi ng tubo? Tama. Nagkamali ako, kaya kailangan kong magbigay ng tubo. Susulat ako ngayon ng pangako ng pagbabayad. Pwedeng sulatan ng pangako ang ganitong bagay? Alam kong ginastusan kita ng mahigit 100 milyon ngayon na hindi ko na mababayaran habang buhay. Pero magsisikap akong magtrabaho kung magkano lang ang kaya kong bayaran. 100 milyon? Ito pala ang pinag-uusapan mo sa lahat ng oras? Hindi ba ang tinutukoy mo ay... Ito ang ipinadala sa akin ni Kiao Honghong? Tingnan mo muna. Sisinungaling si Kiao Honghong. Ang anak ko ay sa iyo. Hindi ka ba naniniwala sa akin?
Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Kung gayon, bakit ka pa galit na galit? Galit ako kung gaano ka. Walang, ingat. Hindi mo ba alam na kapag kumalat ang ganitong video, malaking epekto ito sa iyo at sa sanggol? Aalala ako para sa iyo. Ito pala ang pakiramdam na pinagkakatiwalaan ka ng walang kondisyon. Kung gayon, lalo kong hindi hahayaan na mapahamak siya. Sige, isusulat ko agad ang pangako ng pagbabayad. Anong pangako ng pagbabayad pa ang isusulat mo dyan? Ang lahat ng akin ay sa iyo, pati ang buhay ko ay sa iyo. Aray, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ma, Honghong, bakit ka bumalik? Ay, ano ang nangyayari dito? Ano na? Puro pasa ang mukha mo. Pa! Ma, kinalaban ko si Ginoong Fu. Pinaalis niya tayo sa Yungguo sa loob ng 3 araw. Ang nangyayari dito? O nga. Dahil nagpadala ako ng video kay Boss Fu. Ang text message na ito, ikaw ba ang nagpadala? Boss Fu, kasalanan ng kapatid ko na nagloko siya? Bakit ako ang dinakip ninyo? Parusahan mo siya at paalisin sa Yunguo. Tay, Boss Fu, si Kiao Shinro ay babaeng walang isang salita. Bakit ako ang pinagdidiskitahan ninyo? Ano man ang mangyari, maniniwala ako sa aking asawa. Kung tungkol naman sa iyo, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang impyerno. Kumilos. Hindi. Huwag. Huwag. Xiao Xinru, ang babaeng masama, anong uri ng panggagayuma ba ang ginawa niya kay Fu Jingshen? At siya ay labis na nabighani. Oo nga. Mas gusto niyang maging ama ng anak sa labas kaysa pakasalan ng aming si Honghong. Problema ba siya sa pag-iisip? Dito po ba ang pamilya Kiao sa Water Bay Village? Sino ba kayo? Pumasok kayo. Ito ang dote na ibinigay ng aming pinuno kay Binibining Kiao. Binabati namin si Binibining Kiao at Boss Fu maligayang kasal. Binabati namin si Binibining Kiao at Boss Fu maligayang kasal. Binabati namin si Binibining Kiao at Boss Fu maligayang kasal. Ang bigay kaya... Ibig sabihin ba, talaga bang galing lahat ito kay Pangulong Fu? Alam ko na walang matinong lalaki ang magiging amahan ng anak ng iba. Anak, siguradong nakita ni Pangulong Fu ang tunay na kulay ng babaeng iyon at alam niyang ikaw ang pinakamahusay. Magiging asawa na talaga ako ng pinakamayamang tao? Sa wakas, magiging kabilang na tayo sa matataas na uri. Naayos na ba ang lahat? Naayos na po, pero Madam, hindi ko maintindihan bakit hindi kayo pumasok para makita ang panganay na Binibini at sabihin sa kanya na siya ang anak na matagal nang hinahanap ng pamilyang Kia ng Kyoto. Hindi na ako magtatagal. Kung magpapakita ako ngayon, magdadagdag lang ito ng kalungkutan. Ito ang testamento. Katapos ko pumamatay, ang lahat ng arian, ay mapupunta sa aking anak na si Kiao Xinro. Madam. Huwag. Huwag. Anak, nasaan ang anak ko? Mama. Anak ko. Mama. Ma. Anong nangyari? Nanaginip ka ba ng masama? Jingshan, napanaginipan kong may nangyaring masama sa mama ko. Sabihin mo, baka naman patay na siya? Hindi.
hindi magiging masama ang kalagayan ng pamilya mo. Hello. Mr. Fu, nahanap na namin ang kinaroroonan ng ina ng ginang. Ipagpatuloy mo. Pero nagkasakit po siya ng malubha at kasalukuyan po siyang ginagamot sa unang ospital ng kapital. Anong nangyayari? Buntis pa siya ngayon? Makakasama sa kanya kung malalaman niya. Sabi ni Assistant Leng, natagpuan na ang nanay mo. Kung gayon, hanapin na natin siya ngayon din. Tara na. Wala siya dito sa kapital. Sabi niya, sa araw ng engagement natin, pupunta siya sa venue. Bing Shen, maraming salamat. Salamat sa pagtulong mo sa aking makita ang aking pamilya. Ang makilala ka ay napakabuti talaga. Aray ko, aray. Ay, tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Huwag na huwag kayong mahihiya. Huwag kayong mahihiya. Ha 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 ha. Kiao Sinru, yang babaeng iyan, di ba napaka-angas niya noon? Ngayon, si Honghong pa rin ng pamilya natin, ang pakakasalan ni Boss Fu. Ha ha ha. Papa, Mama, malapit na ang oras. Malapit na siguro dumating si Jingshen. Sino ito? Anong nangyayari? Hindi ba si Mr. Fu ang umupa ng Yunding Hotel na ito? Bakit may isa pang babae? Ibig bang sabihin, isa ang ikakasal? At ang isa naman ay manggugulo sa kasal? Kiao Fuguy, anong ginagawa mo dito? Pakakasalan na ni Mr. Fu si Honghong. Kapag naglakas, loob kang gumawa ng gulo, siguraduhin mo na hindi kita hihimayin. Kiao Fuguy, ngayon ang engagement party namin ni Jingshen. Bakit kayo nandito? Aba, huwag ka na magyabang. Sino nga ba ang hindi nakakaalam? Na alam na ni Mr. Fu na ang dinadala mo ay anak sa labas? At pinalayas ka na niya. Ate, alam kong hindi mo matanggap at naiinggit ka sa akin. Pero si Jingshen ang mahal niya. Ko ang mahal niya. Panggugulo lang ang ginagawa mo sa relasyon namin. Isa kang mang-aagaw. Nabaliw na ba ang babaeng iyan? Dalang tao sa iba. Tapos gusto niyang panagutan ni Mr. Fu? Tingnan niyo ng mabuti. Ako ang asawa ni Fu Jingshen. Ito'y sertipiko ng kasal niya kay Mr. Fu. Anong sertipiko ng kasal? Peking dokumento lang iyan. Kahapon, nagpadala pa si Fu Jingshen ng dote sa amin, hindi kanya pakakasalan. Kiao Honghong, ikaw. Bakit? Sinira ko ang peke mong sertipiko ng kasal. Nasasaktan ka ba? Oh, tama. Ikaw ay mahirap. Paano ka makikipagkompetensya sa mga mayayaman na tulad namin? Sabihin mo, itong peke mong sertipiko ng kasal, magkano ang ginastos mo? Babayaran ko. Humingi ka ng tawad. 100 piso? Sapat na ba iyon? Sabi ko, humingi ka ng tawad. Sorry ka. 1,500. Sapat na ba yan? 7,500. Sapat na ba yan? Bitawan mo ako. Ayaw ko nga. Hahanapin mo ang sarili mong kamatayan. Aray! 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 Anak. Paano mo nagawang saktan ng ginang na ito, ha? Mga tao. Dakpin ninyo siya. Bugbugin at itapon mo na sa labas. Hayop ka. Paano ka naglakas? Loob na guluhin ang engagement party ng ginang. Papatayin kita. Kumusta ang kalagayan ni Ginang Kian? Ayon sa doktor, mayroon siyang bihira sakit at napakaliit ng posibilidad na gumaling. 1 buwan na lang ang nalalabi sa kanya. Anak. Di, pumunta tayo sa kasalanan.
May nangyaring masama talaga kay Sinro. Sino mang gumalaw sa babae ko, maghanda na siyang mamatay. Shinru? Huwag. Hindi ka pwedeng mapahamak. Kiao Honghong, inagaw mo ang lugar ko. Pero kapag dumating si Jingshen mamaya, siguradong ipaghihiganti niya kami ng anak ko. Hayop ka. Naglakas? Loob ka pa ring maningil sa asawa ko? Sige. Dahil gusto mo ng lalaki, yung lahat, dalhin niyo siya at ipagbenta sa walang batas na teritoryo sa hangganan. Gusto kong siya ay magamit ng sanlibutan at manatiling alipin sa ilalim ng baywang ng mga lalaki habang buhay. Kalad ka rin palabas. Bitawan niyo ako. Dalhin. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ang laking tapang nyo. Ay ako, butihing manugang, tama ang dating mo. Itong mang, aakit na ito dahil iniwan mo na siya gumagawa ng eksena sa engagement party. Kaya ipinapaalis ko siya sa mga tao. Ang tinawag mo sa kanya? Kalapating mababa ang lipad. Oo nga. Ano ang tinawag mo sa kanya? Kalapating mababa ang lipad. Ano ang tinawag mo sa kanya? Kalapating mababa ang lipad. Fujing, Shen, anong ginagawa mo? Ama ko siya, manugang ka. Kailan ko sinabi sa iyo na magpapakasal ako sa iyo? Dapat ka ba talaga? Ikaw, anong ibig mong sabihin? Hindi ba noong nakaraang araw, nagpadala ka pa ng tao sa bahay namin para mag-alay? Tingnan mo, itong damit at alahas ko. Binili ko lahat gamit ang perang binigay mo. Kiao Hong, sasabihin ko ito sa iyo sa huling pagkakataon. Ang asawa ko sa buhay na ito ay si Kiao Shin, Ru lang. Kung tungkol sa inyo, papasok itong mga insekto na walang respeto sa aking asawa, palayasin sa lungsod ng yun, at maging pulubi habang buhay. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Ano bang ginagawa ninyo? Fujing, Shen, nababaliw ka na ba? Ang bata sa tiyan niya, hindi mo naman talaga anak? Pakakasalan mo pa rin ba siya? Tama, nandyan ang anak kong si Hong, isang inosente at birhen na hindi mo pinakasalan. Pero gusto mong pakasalan itong babaeng puta. Aray! Huli mo pang babastusin ang manugang ko? Papatayin ko ang boses mo. Lahat kayo, tingnan ninyo. Ito ang paternity test namin ni Kiao Shin, Ru, para sa bata sa tiyan niya. Fujing, Shen, talagang siya nga ang ama nitong mga anak sa labas? Hindi. Kitang-kita ko ng sarili kong mga mata. Naglalambingan sila ni Daniel. Tapos sinabi pa ni Daniel na magiging tatay na siya. Kasi si Daniel, mula noong ikasal siya sa asawa niya, ay hindi ba sila nabibiyayaan ng anak. Hinawakan niya ako para mahawaan siya ng good luck ko sa pagbubuntis. Dalhin siya. Hindi. Nabalitaan ko na may nambu, bully sa anak ko. Tingnan ko lang kung sino ang matapang nakaharap sa akin. Enan, gising na siya. Hindi ba siya ang reclusive na bilyonaryo ng pamilya Kian? Bakit siya nandito? Ang lakas ng pamilya Kian ay hindi masusukat. Balita ko, kaya nilang makipagsabayan sa pamilya Fu. Aba. Anak. Aking mahal, sa wakas, natagpuan na kita ni inay. Anak? Bakit ako tinatawag na anak nitong matandang mayaman? Anak, hindi mo na ba ako naaalala inay mo? Tama nga. Nung naghiwalay tayo, 3 taong gulang ka pa lamang. Bakit? Hindi ko naman siya nakita. Pero biglang nagbigay siya sa akin ng pamilyar at malapit na pakiramdam. Ikaw, ang sinasabi mo ba, ako ang anak mo? Oo, itong bracelet na ito, ipinagawa ito ni inay para sa iyo. Iisa lang ito sa mundo. Ito ang bracelet ko. Bakit nasa iyo? Ito ang bracelet ko. Kiao Shinru, ano ang pinagsasabi mo? Ano ang kinalaman mo rito? Inay, ako ang anak mo.
Sila ang aking mga ampon na magulang. Noong inampon namin si Hong Hong, suot na niya itong bracelet, tama? Haha. Kiao Shinro, alam naming ikaw ang aming tunay na anak. Ngayon, para lang mapalapit sa mayaman, tinatalikuran mo na ang sarili mong magulang? Hindi ka ba natatakot na gantihan ka niyan? Hindi ko talaga inaasahan na si Kiao Shinru pala ay isang mayamang binibini. Pero ang pagkakakilanlan niyang iyan ngayon, nasa anak na namin. Hindi. Sa akin talaga itong bracelet. Ma, kailangan mong maniwala sa akin. Siya ang nanay ko. Lumayo ka nga. Subukan mo lang ulit na bastusin ang aking asawa. Wala akong pakialam kung sino ka. Babayaran ko sa iyo ito. Boss Fu, dahil pareho nilang sinasabing kanila ang bracelet, tiyak na isa sa kanila ang aking anak. Pakiusap, bigyan mo ako ng konsiderasyon. Huwag kang mananakit. Ginang Kian, ako po talaga ang anak ninyo. Kung hindi po kayo naniniwala, pwede tayong magpa-DNA test. Hindi na kailangan ng ganyang abala. Alam ko kung paano mag-imbestiga. Ang pulang jade sa bracelet na iyan ay nananghiyas ng aming pamilya Kian. Tanging ang dugo lamang ng mga inapo ng pamilya Kian ang makakapaglabas ng kamangha, manghang tanawin ng Phoenix. Magpatak kayo ng dugo diyan at mapapatunayan kung sino ang anak ko. Kailangan pa pala talagang magpatak ng dugo para mapatunayan. Ang daming abala. Bakit? Kiao Hong Hong, natakot ka ba? Ano ang ikakatakot ko? Wala naman akong... Sige, paumanhin. Aray! Hindi ka anak ko. Anak mo ako. Mukhang matagal nang hindi ginamit ang batong iyan, kaya nasira na. Tama. Hindi rin ba dumaan sa pagsusuri si Kiao Shinru? Kung siya ay sinuri, pareho lang din ang magiging resulta niya. Ginang Fu, handa na po ba kayo? Huwag kang matakot. Kagatin mo ako kung masakit. Hindi ako natatakot? Sige na. Anong nangyayari dito? Siya ang anak ko. Ma. Aking mahal. Natagpuan ka na rin ni Mama. Mga Kiao, paulit. Ulit ninyong inaangkin na kayo ang aking asawa. Nambibiktima at nandaraya sa lahat. Wala na kayong pagbabago. Ipahatid ang aking utos. Teka, ang sinumang nang aapi sa anak ko, ako mismo ang haharap sa kanila. Anong gagawin mo? Kami ang nagpalaki sa anak mo nang may hirap at pagod, tataratuhin mo ba kami ng walang utang na loob? Anong pinagsasabi mong pinapalaki ninyo? Imbestigahan ko na. Dati, dahil sa maling diagnosis ng ospital, akala ninyo ay hindi kayo magkakaanak, kaya ninyo ninakaw si Kiao Shinro. Wala. Lahat ng ito ay dahil sa inyo, kaya hindi ako makasama muli ng aking pamilya. Mga demonyo kayo. Akala ko noon, kasalanan ko, dahil nawala ko ang aking anak, hindi ko akalain kayo pala. Ang mga suot at palamuti ninyo, binili ng dote ng aking anak, di ba? Kumuha kayo rito, hubaran ninyo sila. Ay, huwag. Huwag ninyong hubaran. Dalhin ninyo sila sa istasyon ng pulisya. Sa ilalim ng kaso ng child trafficking, biglang matinding parusa sa ilalim ng batas. Aray, Ginoong Fu. Huwag po. Ang bawat isa sa mga kaso na sinabi ninyo ay bitay po. Ginoong Fu, huwag po. Kami ang kamag, anak ninyo sa kasal. Kung gagawin ninyo ito sa amin, hindi ba kayo natatakot na mabangga ng sasakyan paglabas ninyo? Dalhin. Huwag. Ma, anong nangyayari sa'yo? Ma. Ambulansya. Ma, anong nangyayari sa'yo, Ma? Ma, kayo ay kagagaling lamang sa malaking sakit. Tira na kayo sa amin ni Shinro. Oo, sige. Tama, in-law. Tingnan mo, ako, medyo nag-iisa rin. Mula ngayon, tayong dalawa na ang magsasama. Ma, mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay pa. Mabuti. Hindi na tayo maghihiwalay pa.